Okay, sana nag-lunch na kayo kasi matindi tong kausap natin ngayon. First time siyang umupo para makipag-usap sa amin. Maraming salamat, General Nick Torre. Matapang, alam natin may paninindigan. Nakita niyo naman na hindi natitinag kahit na malalaking tao pa ang kaharap. Yan si General Nick Torre. Ang una kong tanong, sir, may fun run daw kayo. Umpisahan daw sa mga light mo. Sige, yung takbo muna. Doon tayo matatapos. It's our first live. It's our first live. So, Sir, ano ba yung takbo na yan? Para saan? Okay. Formal yung pangalan. Yun nga tanong ko, nabully ka ba? Hindi na ako pinubuli pa. Sige nga, pwede mo ba sabihin sinong bumuli sa'yo? Teka, kailan ba muna yung fun run? November 16. Greenfields. Ayan, tama. So you will be there. Sir, kasama natin si Jing Reyes, San Francisco pa yan, na natiling gising dahil kayo guest. Si Jing Magsaysay, malayong lugar ng Alfonso. At si Henry Umaga Diaz, sa Canada. Baliktad ang mundo niyan, oo. Power of technology. May mga tanong ba kayo over there? Anyway, sino muli? Sinong bully sa buhay You mean? niya? The reasons behind. Yung what you can share. Tama yung sinabi ng tatlong to. Pwede yung ikwentos. Tama sabi ng tatlong to, hindi nung tatanong yun. Hindi nung sinabi na yung tatanong ko sa isa. Wait lang, tanong yun So ano? Ang script eh. General eh. They didn't get the memo. Why did you define Apple ko? It's not defying. Sa akin lang, those are pinag-usapan ng mga decisions. This is my stand, this is my stand. So, at the end of the day, I would like to reiterate, I never considered myself any bigger than, any time, at any given time, I'm bigger than the organization. So, the organization must prevail. Ako isa lamang sa 220,000 police. So, mawala man ako, hindi mo tumigil ang PNP. Andiyan pa rin naman ang PNP. So, hindi ako indispensable sa PNP. So, the commander decided, follow. So, sabi mo, you respect whatever yung decision, pero sabi niya, I have always this tendency to bounce back. Are you going to bounce back? Do we expect that you will be, after Titong Lim, you will be very active again in the police service? Let's just cross the bridge when we're there. Hindi, ang tanong, may assignment ba? May assignment ka na ba? Meron bang offer na kung ano? Floating. Floating ka pa rin until But if given an assignment, tatanggapin mo? I follow orders. Alam niyo kasi yung pagtatrabaho na yan, ang mga trabaho na yan, personal. I did it because this unit ko, I have. Apollo Quiboloy and Rodrigo Duterte. Ibang aresto ko na may barilan pa nga eh. hindi, pero The power they held, the power. Pwede sa pagtingin mo, pero tingin ko is simple arrest warrant. So, okay. so no skin off your back. Kaya, Nobody is above the law. Including, sa akin naman, on my part, sa pagtatrabaho ko, sinasabi nyo na pag may warrant, 220,000 ang policemen. hindi, assuming. Hindi ibig sabihin Alam niyo, na ako laban sa 290,000. The reason why we're unsatisfied, it's very broad. Hindi. expect nyo magsagot? Oo nga naman. Okay, inintriga ba kayo ng mga PMAers? Inintriga ba kayo ng mga Kasi PNPA ka. Ang dami kong kaibigan PMAer siya. Walang iba yan. Ayaw ba sa inyo ni John Vic Remullaz, ILG Secretary? He preferred another person. Bully ba si John Vic Remulla? Ano ba tayo? Nag-utos ang commander-in-chief? Hindi natin. Kasi ako naman, Chief PNP naman, ang dami ko namang utos. Hindi lahat ay masaya. Ito ang kailangan kong team. Yeah. Ito ang kailangan kong team. So I have to place them. Kaya nakita niyo naman, after 2 weeks nun, may 8 ka agad na ayoko namang publish yun, pero pilik up ng media, may 8 sipong pulis na tinanggal. Because, they cannot deliver on my promise of 5 minutes response. So, yun. Alam ko na masakit sa loob nila, pero kinausap ko sila.
Masakit sa loob. Practice muna kayo. Oh, masakit sa loob. Sa kanila, hindi sa kanila yun. Hindi sa'yo. Okay. Nung tinanggal mo, masakit Okay. yung loob. Ako personally, Tinanggal ka. naiintindihan ko sila. Nang tinanggal Pero sila, dahil sipupulis sila, hindi sila makadeliver, they will not be able to effectively, I know na sila ang oras. how about your family? Masama loob nila when you were unceremoniously removed from service? From PNP, On my part, being a professional, PNP. my emotion is of little consequence. Okay. Going, It's all little consequence. Kasi sa nila, tingnan nyo. Pero ko naman, di na bago eh. Mataas yan. Kaya. So, Thank you. Kaya nga. do I have the right to gripe about it? Thank you. Pero- Pero teka, may tanong Danny si Jing Magsaysay. Jing. Humiliating. Just humiliating. Jingmag. Go. Nakikita ko si Jing Si Jing magsay. Jing Mag... Yes, sir. Yan ang tanong ko lang, kamusta yung issue ng yung 80,000 rifles yan? Saka yung 500 million pesos, ibalik na ba? Yung 80,000 rifles may kinalaman dun sa tanggal sa'yo at saka yung 500 million pesos. At the moment, I would like to leave that to the future. Marami na explanation na ibigay dyan. So, let's leave it at that. Diba? My opinion will not matter anymore. Nasa labas naman ako ng PNP. Diba? Unless na gagawa pa ako ng panibagong linya. Yeah. Diba? Pero, usually, what I'm saying is already outside of the policies of PNP. Kasi may bagong policy making. Sa 85 days niyong panunungkulan bilang hepe ng PNP, ano yung mga nakita mo dapat urgent na atensyonan na hindi na atensyonan? Ako, nagawa ko naman almost in mga 6 weeks, 7 weeks. Matining na ang galaw ng 911. 911, matining na ang galaw ng family funds. Polishing na lang. Kasi, ang ginagawa ko nga is that every time may bisita ako, daw sa command center, monitoring all over the country. Huwag kayo ng kaibigan nyo, anywhere in the country, tawagan nyo sa telepono, sabihin nyo, basta nandyan lang sila sa city centers, full of Metro Manila, sabihin lang nila kung nasaan sila, parang tumawag sila sa 911, and then, dress sila kung nasaan sila, and in 5 minutes, may katabi silang patrol car. At nakikita natin real time yan. Ang sunod na lang na idadagdag sana doon yung drone monitoring, na pag karoon ng gano'n na responde, ang drone ay kasunod na. Ano pa yung gusto mong gawin na hindi mo nagawa? Sana. Marami pa sana. Kasi 85 days ka lang eh. Marami pa obviously. Oo, 85 days. Hindi naman ibig sabihin na wala ako, hindi na pwedeng ituloy yun. Hindi. As I'm telling you, there are 220 policemen out. Pero Hindi ibig sabihin na wala ako, titigil ang PNP. Pero ibig sabihin, after October 31, you will be again active, di ba? In the police service. Yeah. You will go back, di ba? O if ever you will be given that assignment or whatever position na ibigay ng gobyerno, willing kayo. I'm going to report, Let's say, any government position, after your, siguro yung ano mo, leave mo. decision na natin pag meron na. Pero ngayon, hindi, for now ba, no one is talking to you from Wala government? bang exit interview? Oh. May exit interview pa, sir? Even if there's an offer, obviously, I will not be ready to talk about it. So, ibig sabihin, ito pa lang yung... Meron. Kasi, Sabihin meron. nagkaroon. Alam mo, hindi, alam mo sa intelligence, Hmm. ang una dyan, interview, visitation, interrogation, provocation. Ito, lahat na nandito na. Hindi ka namin pinoprovoke, ha? Interrogation. Ito. Ayan si Jing Magsaysay may provocation. Meron pa kayong alam doon di umano destabilization efforts na ongoing noong September 21 yung Where you are? yung trillion peso market peso march. Meron daw mga nakaitim sa mga kampo at saka may mga sasakyan na connected daw di umano sa Sara Army. At muntik na daw magtapo nung araw na yun. May alam pa Alam mo, Sir Jing, yung mga ganyan,
the internet is rife with speculation. No. Oh. Hindi, pero kayo, wala, pumausap. Gano'n. Kaya, alam mo, ang truth ngayon, may relative na rin eh. Parang hindi mo naman din kung alin talaga ang... That's why we have you. Meron mo bang lumapit sa project? Wala. Ano? Wala. At sino ba naman ako at ano ba naman ang kapabilidad? Wala ako sa posisyon. Wala na third point. So, that's the long and short. Kung yun, regarding that ang tanong mo. Eh, regarding sa kung may alam ako or what, alam ko siguro gaya nyo rin na nanggagaling sa internet. What can you say about yung corruption? Yung PWH, yung alleged involvement ng members of the House and the Senate. Ano po ang thoughts nyo and think about where the country is now regarding that? Just like the thousands of the millions. Millions. Tao magsasabi na ayaw nila. Dapat alam nila. Public office, public trust. Ikaw ay covered ng regulation. Ano ang ibig sabihin na? Restricted ka. Lahat ay hindi pwede. Well, I'm a senior officer. Wala lang akong position. And I believe during that time na makatulong man lang sa gobyerno na mag-remind sa ating mga kababayan. Tama yung anger, tama yung ina-express yung outburst and frustration and everything. You can say that. You can do the rally kasi covered naman yan ng BP 880. Pero gawin natin mahinahon. Kasi violence was never an answer. It's never an answer. Never was, never ngayon, and never will be. That's why marami tuloy ang nag-isip na baka yung enter into politics because, even you would have, as PNP, probably not tolerated such video postings like that. Hindi naman. You would have? Kung ako ang leader din at may mga tao tayo, ang dami. Hindi na naman ako. Hindi tingnan mo, maraming mga low-ranking, mga NCOs na nagbibigay din ganyan mga reminders na okay lang po yan, basta huwag na po kayo maging violent. Huwag na po tayo lumapag ng batas. For quite a while now, ang general guideline is every member is a spokesman of the organization. Lalo na sa mga yung mga mid-level officers. Kaya nga, nung ako chief PNP, sabi sa kanila, pag ako na in-interview dahil hindi kayo sumagot yan, ay mamalasin kayo. Sagutin nyo. Dahil yan ay kayo ang nasa ground. Kayo ang sumagot. Kayo ang mag-take cognizance of all those things. So, hindi ibig sabihin, tatakbo ka bilang... Tatakbo. November 16. November 16. Philippine City, Santa Rosa, Laguna. Takbo. Laban sa mga bully. Madami ng Laban sa... sample ng mga ex-PNP chiefs na senator, mayor, congressman. Bago ang panahon. Let's see. Tingnan natin. Napakalayo pa na sa Okay. So, hindi nyo You are not closing the door sa politics. Kasi sa mga nanonood ka, baka patay na ako panahon na yun eh. Hindi naman, bata pa kayo eh. Di ba? But, live life as if it were your last. As if it's your last day. Wala namang promise that we see. Okay. Pero how is your relationship kay General Nartates ngayon? Okay naman? So you will report to him once matapos ang leave? Kailangan na lang pagkatapos nito. Wala pa bang offer? Nag-politicize ba? Politicize ba? Sa spirit nyo, kung bang meron ginagamit o sobra-sobra na yung pamumulitika. Kung meron pamumulitika mismo sa loob ng PNP. Alam nyo, ang politics kasi similar or can be discussed similar with public government. An essential part of public governance. That's Even in 6975, the director consulted with the governor, the chiefs of police are consulted with the mayor. Which is sabihin mo naman, okay lang. In ideal situations, yun talaga ang dapat. Kasi hindi pwedeng mag-separate ang mayor sa chief of police, ang governor sa kanyang provincial director. Dapat ang direction isa lang. Kaya lang kasi, minsan nagiging beholden. Nandun talaga. Sabi nga sa Pilipinas na yun, sa
we always have that way of working around things, Try to balance. Kultura natin eh. Ang At hindi yan- pag-compromise, at that's hindi what yan- you're saying, yung at hindi yan- nakukompormal to. At hindi lahat yan masama. Unyielding. Put 5 Filipinos in a room. Put 5 Filipinos in a room at bigyan mo sila ng isang topic na kanilang pagdidiskusyonan. Sa ibang Pilipino na yan, makakita ka. Anim na opinion. Ito, dinidiskusyon ng sarili. Very opinionated, di ba? Oh. So, We never agree with what they're saying. Kaya naman, paano po yung partisanship? Kumbaga, follow up lang din sa tanong ni Henry, talaga maiwasan may politics papasok sa bureaucracia, lalo na tulad ng PNP, even AFP. So, paano mo maiwasan yung partisanship? Yun ang mahalaga dito yung pagkiling sa mga politiko at mga partido. Paano maiwasan yan sa inyong mga hanay? dito rin sa armed services, may kasabihan din dyan sa intelligence operation. A one-man's traitor is another man's patriot. Diba? One man's traitor is another man's patriot. So, ibig sabihin yung partisanship na sinasabi, sometimes you have to make a stand. Sometimes you have to make a stand. You have to take a stand. Hindi pwedeng nasa fence ka. May right and wrong talaga. So, yan. You have to take side. You have to take. Take side ka ngayon dito. Yan! Masama yan. Take side. Yan! Masama yan. So, it's a delicate battle. And the country is very polarized. That is why it's very difficult. That's right. Pero hindi pwedeng ikaw ang lapitan para kasi kalaban, galit na galit sila sa'yo eh. Pero, Di ba? Parang alam mo kung sino yung mag-i-initiate. No destabilization. Dito sana gunahan. sorry. Pero, Tore, anong assessment mo sa criminality nitong bansa, sa ating bansa ngayon? Na nakikita natin pati mga politiko kasangkot na sa krimen na gusto mo bang arestuhin? Pwede lang. Kasi yung corruption, andyan na Pero iba yung level ng indignation. Sa TV, sa Senate Blue Ribbon, pinag-uusapan, nilalabas sa mga ebidensya. Tayo, bilang law enforcer, anong masasabi mo sa lawless na ba itong Pilipinas? Depende sa kung sino tinatanong mo niya. Kita mo, kahit na survey, although may majority, hindi naman unanimous. So, that's the beauty of the Philippines. That's the beauty of our country. As of the moment, at the end of the day, you express what you want to say. Pero yung lawlessness. Kasi nga makikita na natin yung Wala nang no? Those All are there. supposed to implement the are the ones breaking it. Oh. How, as a professional law enforcer, ano tingin mo dito? What? Ang kaya, police politiko ang nandiyan. Diyan lang. Diyan mga journalist. Diyan lang. Nakita mo naman. Nakita nyo. Nawawala lang sa passing, nawawala lang sa diskusyon. Sa equation. Mga politiko ang na-involve dito, diba? Na nagkaroon ng doubt sa kanilang integrity, sa kanilang the way they did their job. Including journalists. Yeah, so, can you really pinpoint to what a single sector? Kung ikaw may kasalanan, naku, baka mamaya, wala talaga. So Baka saminin natin ang mga sarili natin, baka pagkagising natin, ma-realize natin, ang malaking overhaul ka natin. We're all part of the corrupt system. Sabi ni Cardinal David. As a law enforcer, tingin mo, we need to overhaul the whole system. Kasi hindi ka na maka-operate. Yan mo, hihin mo. At the moment, as a law enforcer, my opinion doesn't matter. There are policymakers who should have been doing that. Oh. My father was a law enforcer. Ang sinabi niya noon sa akin, Charlie, when corruption leaks into the very core of society, bulok na eh. Alam nyo, ang isa sa dapat na diskusyon mo, yung national security. National security policy. National security policy, andyan, basahin sa internet. Andyan naman eh. It's an open document published by the National Security Council. Andyan ang ating mga imperatives ng
sa national security natin. At in this time, ang national security, dinidefine yan as yan puro trillion or puro pakipag-away sa umali kanina. Kundi it's a state or condition wherein Filipino people, our values, our norms, our society, our way of governance, our everything is protected and continually enhanced. Yun eh. In so many words, hindi ko memorize the exact term. And dinefine yan with 7 elements. Ang 7 elements na yun, kung titignan mo, moral and spiritual consensus, cultural cohesiveness, economic solidarity, socio-political stability, environmental protection, territorial integrity, and external peace. Tingnan yung first time. Moral and spiritual consensus, who we are as a Filipino. Sino ang Filipino? Ano ang values natin? Ano ang pagtingin natin sa mga sarili natin? Ano ang gusto natin? Ano ang essential dito is enlightened leadership. Yung national vision na magdadala sa ating lahat. Na pagkakaisa. Absent yan. There is one thing na hinihintay ko sabihin ng mga policymakers natin na our diversity is sometimes isa sa mga naging problema natin. But it could also be an advantage. We need to already find among ourselves, we need to find our strength from our diversity. Okay. We need to get our strength from that diversity. That diversity can contribute sa strength natin bilang bansa. But there is no one providing the leadership. Pero naman, Or the vision, what's the vision? look at the president. The president is there. He is giving us the direction. But Nagkataon lang na talagang napakarami nga ng opinion eh. Sa 5 Pilipino nga, 6 opinion. So, the president is writing talaga. Give credit where credit is due. The president has been... So you think the president is really doing bit extra mile na yun na nga, trying to, kasi ang dami kasi nga, sabi mo, pati nga mga diversionary tactic. Yun ang mga way ng mga ibang politiko para to destabilize eh. Ulitin lang natin kung... Flood control. Yes. Sino ba nagsimulan ng palabas nito? Presidente rin. Kung hindi sinabi sa soto na ito o may investigahan na ito? alam na niya yun, hindi niya inaksyonan agad. He did Hindi natin masabi yun. Hindi niya nakalain. Nag-opinion ng mga opinion ng ibang mga Pilipino yun. Is that the majority? It remains to be seen. Pero kung ikaw mag-iimbestiga ng flood control scandal, pulis ka. Ano? Tama ba yan? May retired CPNP dyan. Si Asurin. Yung akin ng pulis eh. Si Asurin na, nag-yun. Pero okay ba si General Asurin? Ex-CPNP. Why did Mayor Magalong have to leave so abruptly also? Yan yung mga... Yan na naman kasi sinasabi ko, question na kung ibigay mo sa 5 Pilipino, ang sagot na makukuha mo. So he has his own reason. General, you're a professional and lagi yung sinasabi ginagawa niya ng trabaho. But I'm curious, nung nakuha niya yung order na arrestuin dating Pangulong Duterte, anong naisip niyo and anong naramdaman niyo dun sa gagawin niyo, knowing na dami siyang supporter, in fact, yung mga supporter niya, pati pamilya niya, sinasabi, kinidnap niyo daw si dating Pangulong Duterte. So, ano yung nararamdaman niyo noon nung natanggap niyo yung order to arrest him? Lahat ng ginawa ko ever sa pagpupulis. Hindi lang yung pag-arresto kay ex-President Duterte. I did everything that I did because I believe it's something that has me. I fully believe in it and I fully committed to it. So, yung ex-President Duterte is no different from the other orders that I have. It's something that has to be done. Kasi, unang-una, ako naniniwala. Tama ang management to the arresto. I'm set to testify. Were you testifying in the ICC? Yeah. I mean,
Testify? Pati kay Kibuloy, you will testify? I may testify You regarding have been asked by whom? because part of the prosecution, syempre, circumstances of arrest. If I'm ordered to do so, I will. But what if you did not believe in an order given you? Let's look at another aspect naman. Turn it around. Kasi ito, you fully believe and you say you follow because as a PNP officer, you have to follow direct orders. Eh kung hindi And ka I believe- naniniwala. And I believe that it's legal. So, fortunately naman, sa career ko naman, wala pa naman akong natanggap na illegal order. Na illegal law. Maybe on time ng time ni President Duterte, illegal orders. Oh, yan. Sa ngayon, walang makaamin na was there an order to kill? Wala ho. Where were you then? What were you doing? Kasi sama ko, I became the provincial director of Sama. O hindi ka wala doon? Samar ka po. Di ba lahat ng lugar meron? On record, makikita nyo na may isang enkwentro lang ako doon talaga. Enkwentro talaga. May naka-video pa ng enkwentro eh. Marilan talaga doon sa cemetery. Pero yung sabing Extrajudicial. biglang may namatay lang sa kalsada na hindi mo malaman kung sino dahil dinaanan ng riding tandem or You were never approached. Talagang kailangan natin imbestigahan ang sorting. Hindi mo pwedeng yes sir. I'd like to go back to the arrest of former President Duterte. Dos Santos, one of the most intense scenes that public saw. Gusto ko lang malaman mo, did the former president say anything to you when you were arresting him? Ano sinabi niya sa inyo? On video naman ang buong eksena eh. At isa sa mga sinabi niya doon na pag presidente si Sara Duterte, 2028. Kaya pupunta ng mga ito. Referring to me and all the policemen and were being killed. That's a high possibility. Or a realm of possibility. How was the demeanor of the former president? Was he sad? Was he fearful of his life? Was he angry at that moment when you were there? Ano ang nakikita niyo sa kanya? Hina-arrest. Hindi naman change ang demeanor ni former President Duterte. Nakita natin, yun, ganun kung ano nakikita mo, yun na rin yun. Nakita na nga How about yung family niya? How about yung family niya? nakita natin ang violence ng anak, ng kanyang commando wife, di ba? Pinalo pa ng isang polis na nagkapungkol talaga. So, nandun ang resistance. Kaya ngayon, with the declaration ng ICC to reject yung interim release, okay sa inyo? Ha? It's the ICC speak. So, Yeah. the second does it. Going back to the time of President Duterte, you were provincial commander ng Samar. You were never approached for summary killing. Wala akong na, Ganun ba? kasi ang pagpupulis naman doon is very straightforward. Malaki ang problema ng politika rin doon. Personal na ako sa first district ng Samar. Alagasmas, Calbayo, Magariba, Gandara, Tanjore. Dahil Dahil yung ayaw sa'yo. Yan naman sa internet lang. Then afterwards, magka-election, wala na ako doon nung magka-election, talo lahat ng mga yun. So, nawala lahat sa politika yung mga yun. So, the people maybe nagising, na iba na ang pinalit. And then after that, I was invited again by the Nusa to leadership and I was adopted actually as I was given the important key to the city of when you assumed the PNP leadership, was that one of your priorities na imbestigahan ang involvement ng mga na... I didn't hear you say that that was any of your priority. Hindi ka nakikinig sa... The first thing that I did was render a courtesy call to HR. Yes, you did say. Dalawang purpose nun. Number one is to reaffirm our commitment to human rights. Ng PNP is Yes. committed to human rights. Yes. Secondly, yung transitional justice. Yung hinahanap natin doon is how to find closure to all these killings. Dahil ang daming mga biktima, hindi lang itong nasa hindi lang itong mga nasa ICC na mga nagrereklamong Pilipino. Ang naghahanap ng hustisya. Obviously, napakarami ng mga namatay. Talagang wala lang boses na magsalita.
para sa kanila at walang means para ipaglaban sa formal channels ang kanilang hinaing. On the other side, sino ang mga gumawa nun? So may mga insinuations ngayon. So isa yun sa mga gusto kong ma-resolve sana. Hanap ng middle ground. Baka naman ito ay ginawa dahil may may polisiya, may utos. Tapos, on the other side naman, paano ito mabigyan ng ang pinakauna talaga dyan is hanapan ng hustisya, yung mga nawalan. Bigyan ng hustisya. At ang hustisya naman ay hindi naman ibig sabihin na lahat na lang ng hustisya ay kulong na lang kaagad, lahat kulong. Baka naman pwedeng preparation. Yung mga gano'n eh. So, para makita naman ng mga naging biktima, hindi porke wala silang pera eh. Hindi sila entitled sa hustisya. Correct. Hindi. Dapat ang hustisya is para sa lahat. Yeah, but you only had limited time. Yeah. So, actually yun, may mga first step na kami, may mga Nasa na kaya? May papel na yun. Nagawa ko na yung concept paper nung restorative. Iniwan ko lang sa PNP. Umabot na nga na ako community. Nasa ako community. So, it's up to them to find time for it. Question sila. Ang tanong ko kasi, this has to do with the war on drugs and its impact on the police force. Yeah. No? Naging napakalaking pagbabago, napakalaki ng pagkakatang ng epekto sa... I think we have to start ang pinaka-basic. No? Tingnan muna natin, yun ang unang-una kong ginawa ng PNP ako na alamin muna natin, commission the survey, alamin natin kung ano ba talaga ang gusto ng taumbayan na makita sa PNP. Kung meron nga bang, as sabi mo nga ma'am, opinion mo yan na nasira ang PNP, opinion yan eh, isang opinion yan, isang tao. Is that backed by empirical data? So, doon muna sana. Kaya nung panahon na yun, ang isa sa mga nakita kong common na expectations ng tao sa police na mismong inarticulate naman ng presidente doon sa installation is yung mabilis na responde at visible na police. So, yun ang ginawa ko. Visible na police muna and mabilis na responde. Tapos dinagdagan na lang natin ang quality na responde. So, unang-una, ang police nakita sa kalsada. Pag tinawagan mo 911, darating sa kung saan ang may gulo. At pag dumating, ang magiging responde ay katanggap-tanggap sa lahat ng partido. So, Basic, very basic. very basic. Doon ako nagsimula sa very basic. And nagawa namin yung mga 6 shoots. Kaya very confident ako na ito na yung PNP natin. So, we concentrate now on other. Okay. So guys, medyo matagal na yung ating interview at marami pang meeting si General Torre. Ito na lang huli kong tanong na gusto ko talagang tanungin eh. Kanya sa tayong huling tanong. Ako lang Ang kasi yung tanong ko, ito maganda eh. Maganda ko yan. Oo. Yung boxing ninyo, di ba? Sino kaya ang nanalo? You took it seriously. Wow. Very serious. I'm very serious. I'm very serious. Kaya mo sa yun? Well, unang-una, challenge was made. I accepted it. So, ako pa nga naglagay ng kay SILG na gumawa ng ring na yun. And kailangan ko pumunta. Dahil ang pinakamasamang mangyari doon, wala ako at di ko pati si... Pero alam mo yun, na-out mo. Wala eh. Gamitan natin sa computer simulations, andyan naman si ChatGPT. Tanungin natin. Tanungin natin si ChatGPT. Tapos tingnan natin. Marami dyan ang mga magagaling natin. Ganun ba? ChatGPT. Let's use AI. Ako huling tanong. Gusto ngayon ng mga nagpapakita ng SALN sa publiko. Ano ba yung SALN? Ang network ko, the last time na naisabit ko is mansyarita naman. Hindi naman ako inimbestigahan ng sino. As well, you know, shouldn't everyone in government service just disclose their SALN without someone having to go to the ombudsman to... Open document ang salary. How much are you worth?
The last time was parang less than 10 million. Kasi I'm for 33 years. Tapos, noong 2001 to 2003, I was in East Timor. And I worked with the United Nations with an allowance of $95 per day. And I did it for 20 months. I did it for 20 months. Every single day na dumaan na $95 ako. Then 2000, doon ako nagsimula na. But during President Duterte's time, tinaasan ang malaki ang salaries ng, AFP and PNP. So, gano'n nga. Jing Matt, meron kang tanong? My final question, General. Bakit ka na ba maging Pilipino? Pero bakit? Iba ang sagot ko kung may microphone at kamay na. Because you think your answer will not be popular, is that what you're saying? Alam mo, at the end of the day, andyan pa naman ang gobyerno, andyan pa ang presidente natin, andyan pa ang national security policy. Ako'y naniniwala na, alam nyo, nung isa rin sa mga ideas na gusto kong gawin nung ako'y nasa Samar. At 47 years old, I took up my master sa education. Sa Samar natin, shout out kay Seret. Hindi ko alam kung coach ang estudyante niya ako dyan sa Samar College. Pero nag-take ako ng master's degree niya. Because in education, because I do believe na at the end of the day, the real reforms in this country, will not emanate from the barrel of the gun or the rifle, but it's always be the ballpen of the students that we are training. So, kaya na sinabi ko nga, ang first element talaga ng national security is moral and spiritual consent. Pino ang Pilipino, ano ang Pilipino. At saka sunod yan, cultural cohesiveness. Doon papasok yung ating sinasabi ko na I do hope na dumating at makita ko pa habang buhay ako in my lifetime to see that the Filipinos will get their strength from their diversity. We have to get our strength and use the diversity to really make a strong Filipino nation. Otherwise, lagi na ang stereotype na mag-aaway tayo. Pag nandito ko sa ganitong probinsya, kaaway ko, ako yung bobo. May mga kwento-kwentuhan na lang yan. Dalawang isla ng Panay at saka yung Negros Island, yung Bacolod at saka yung Ilo, magkain pa talaga. Iisa lang iba. It could actually be a strength. Yes. It can be a strength with the proper, But right now, with the proper pagtitimon, with the proper guidance, direction. pagtitimon, yun ang kailangan natin. Yes, we were also disappointed awaiting what else you can do in the PNP. Kasi we share the same sentiment lahat kami kasi when you were, di ba yung may nangyari sa inyo, parang feeling namin ang dami pang unfinished business. Why all of this move na biglang nawala kayo from the equation? Ayun na, So ngayon, will you carry out if ever na ipa-aresto sila Senator De La Rosa o sila Bongo? If ever nga, you will be offered. Yun ang last question ko. Just in case. And why would the PNP give it to offloading guy? Yeah. Diba? Hindi, if ever nga, sabihin nga ng BIG or whoever, can you help out, assist in the arrest? Okay sa inyo? I'll decide na pag talaga yung binigay. Pero I don't expect that it be given to. Okay. Kasi alam nyo bakit? If you look at the president, he takes his time in deciding. Kakabinet ba po na? In your case, wow, it was very quick. We were all taken aback. Parang what showed us leadership. Parting words. Ano? Ako yung papasalamat sa pagkakatawid akin. Interested tayo sa ayos sasabihin. Wala naman ako sa pwesto di ba? Personally interested. Pasensya na kayo at baka talagang obviously impressed by the look of her in her eyes. Hindi siya po, hindi nyo lang pinta. Kasi evasive ka. Tama. Alam mo, sis, yung pagka-evasive ni General, perfect yan for someone to be high up in government. Talagang dapat naman siguro matipid ka sa salita because you feel a big question mark. Maraming salamat sa mga nanood. Maraming salamat kay General Castores. Ako, naulitin ko sa November 16, laban sa mga bully, Greenfield City, at sa Laguna. Follow na kami sa aming Facebook. You can follow it on, you can follow the event in my personal Facebook page, Nicolas Torre III. Nandun ang Facebook ko. At
Sana po, supportahan niyo kami. At itong laban sa mga bully ay parating sa mga biktima. Na ito ay isang laban na hindi nyo kailangang harapin mag-isa. Ito kami, dito ako, dito ang iba pang mga susuporta sa inyo. Laban namin din. Maraming salamat po. Maraming salamat. Huwag niyo po kalimutan, hit like, subscribe, and share. Magandang hapon po sa lahat.